1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na lagi naman tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, Mr. World Philippines, ang kanilang screening ay magaganap nga this coming April. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan, sana maraming magsisalihan. Dahil, syempre, iba pa rin kapag nakakapili sila ng kandidato na pwede natin ilaban doon sa Mr. World. Diba? Alam naman natin ang advocacy ng Mr. World or ng Miss World. So, I hope na sana makakuha tayo ng kandidato na swak para sa kanilang pageant, di ba? Tingnan niyo last time pinadala natin si Kurt hanggang top 20 lang. Paano naman kasi gawa nga ng purpose, di ba? So, kailangan handsome with the purpose pa din ang mapiling ng Mr. World. Kaya medyo nahihirapan tayo dyan sa pageant na yan Pero I hope na sana ngayong taon na to maraming magsisalihan sa kanilang pageant. Kaya guys, sa mga gustong sumali sa Mr. World Philippines, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na kayo sa kanila at baka kayo na ang susunod na Mr. World. O, diba? Promo. So, laban, Philippines, kaya natin yan and good luck sa magiging kandidato natin dyan. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, 2024, 2025 at ngayong 2026 pambato ng Indonesia. May laban ba? Nako, nung last year, sinabi nila ganun din na parang sila uli ang mananalo ng Miss International, di ba? So, syempre, excited tayo sa Miss International. Lalo na ngayong taon na to, ang ating pambato ay talaga naman masasabi ko, maganda. Pero syempre, hindi rin magpapakabog ang Indonesia dahil meron silang napiling kandidata na maganda din. At ilalaban nga nila sa Miss International. So, good luck sa kanila. 'Di ba? Kung nung 2024 ay nag-runners up sila, fourth runner up, tapos 2025 ay nag-third runner up sila. And then, ngayong taon na to, let's see kung ano naman ang makukuha ng Indonesia. So, good luck sa mga taga-Indonesia and laban lang. O, di ba? So, malay ninyo, mag-title sila. Pero parang feeling ko si Philippines to. So, abangan natin yan. And then, ayun. So, syempre, alam naman na natin na talaga ang mga taga-Indonesia ay hinahabol nila ang pagiging powerhouse ng Pilipinas at ng Thailand. So, gusto nila talaga na malagpasan to. Kaya naman ang kanilang mga beauty queen, ay nagiging puspusan na ang kanilang paghahanda para sa mga international pageant. So, ayan, baka kasi matulad sila kay Miss Cosmo, kay Miss Supranational, at kay Miss Grand International from Indonesia. Ang masasabi ko naman, in fairness naman sa mga girls na to, kahit sabihin pa natin na hindi naman ganun kagandahan, pero matatalino at magagaling. So, ako, para sa akin, sa Indonesia, kung
ganda ang pag-uusapan, hindi talaga kakabog yung beauty nila. Kaya hirap silang manalo. Pero magagaling din sila the way kung paano mag-deliver ng mga sagot nila. And then, ayun. So, siguro bilang ka ng kada 5 taon na nanalo sa kanila, di ba? And then, ayun. So, I'm so excited sa mga susunod na panlaban nila kung ito ba ay makakaariba o babalik sa pagiging El Tocuyo. So, laban lang Indonesia, kaya ninyo yan, di ba? So, ako para sa akin ay may 3 reyna na sila. Actually, 4 di ba? Kasi meron pa silang Miss International. May 4 na reyna na. Pang-5 yung Miss Aura. So, yun. So, bilang pa more, malay ninyo, magwagi pa kayo. Ay, hindi. Parang 6 na reyna ang meron ng Indonesia. Kasi meron pang recently nanalo sa isang pageant, Indonesia din. So, kung titignan mo, unti-unti. Siguro 20 years from now, baka maging powerhouse na sila, di ba? So, mga madujonda na tayo nun. At least, di ba, may chance na maging powerhouse ang Indonesia. Hindi man ngayon, pero sa susunod na panahon, di ba? Kaya Indonesia, laban lang. So, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Sultan Kudarat sa Miss Universe, Mama Sam, na si Jen Rose Javier. Tingin mo, malakas ba ang laban niya dito sa Miss Universe? Alam nyo, kung makinarya ang pag-uusapan, talagang susuportahan yan ng Sultan Kudarat. Alam natin yun. Ganda, meron siyang ganda. At yung ganda niya, hindi mo pwedeng isnabin. Kaya ako, naniniwala ako, sa pambato ng Sultan Kudarat, may laban, lalo na si Chelsea Fernandez ay naging Miss Cosmo nung nakaraang taon. And then ngayon, nagpadala sila na ganda-gandahan. Pwedeng manalo ng Miss Charm. Hindi ko nakikita magmi-Miss Cosmo uli, pero yung ibang crown, katulad ng Miss Charm, Supranational, pwede niyang makuha. Pero depende sa magiging laro niya. Kasi hindi naman natin pwede sabihin na, sige, ikaw na yung panalo sa ganito. Depende pa rin. Kasi marami silang naglalaban-laban. At depende din. At feeling ko, kung yung iba aariba ng bonggang-bongga, may hihirapan sila na manalo dito. But let's see, kung ito ba ay makakakuha ng corona or may El Tocuyo sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. But wish all the best, syempre, para sa Sultan Kudarat. At naniniwala naman ako na talagang lalaban sila. So, yan! Let's see kung ano yung ipapakita ng kandidata nila, no? Kasi sa ngayon, medyo parang, hindi madali. But, ako naniniwala naman ako, basta galingan lang ng kandidata, obra at papalo yan no? Kasi lahat naman sila nakikitaan naman natin ng potential at nakikitaan natin na talagang palaban. Pero ito ang sumunod na chika. Palaban kaya ang pambato ng Brazil sa darating na Miss Supranational? Ito nga, after nilang manalo this year, di ba? Brazil ang nanalo this year sa Supranational. Mukhang magbaback to back ba ang Miss Brazil dito sa Supranational? Kasi ang pambato nila na kakapanalo lang ay nako, front runner alert agad. Ayan nga, ay wala nang iba kundi si Lara. Ay nako, nakaka-excite. Maganda, pero depende syempre sa ipapakita niya sa Supranational. Ngayon, may chance sila na makuha yung back-to-back. Naniniwala naman ako kasi maganda yung kandidata nila. Bukod doon sa maganda, ay matangkad din. And then, looking forward ako sa magiging execution niya sa darating na Miss Supranational 2026. Medyo mahirap tapatan yung beauty niya, pero marami tayong kandidata na pwede mong ilagay dyan at kabugin ang ganda nito. Pero hindi pala to ngayong taon na to, no? Sa susunod na taon. But let's see kung sino ang ilalaban natin for Supranational. And then for now, masasabi ko, yung pambato ng Brazil, Diyos ko, front runner alert at back-to-back alert. Di ba? So, ayan yung aabangan natin sa Brazil kung magba-back-to-back nga ba sila sa Miss Supranational ngayong taon na to. Kasi yung ganda niya, talagang, yung nakita ko yung photos niya, sabi ko, wow, ang ganda. Pwedeng mag-back-to-back ang Brazil ngayong taon na to sa Supranational. So, abangan natin yan. Ako para sa akin medyo may laban talaga yung beauty niyan.
But let's see kung anong execution, eksena, ganap ang ipapakita niya. At para naman sa sumunod na chika, from Asia Next Top Model to Miss Universe Philippines, pambato ng Muntinlupa. Makaari ba kaya ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines? Well, ang chika ko dyan, syempre iba yung iba yung next top model, di ba? Iba yon. Iba din ang Miss Universe Philippines. Iba yung Asia's Next Top Model. Hindi ko siya pwede sabihin na parang, ay, naku, mananalo yan. Kasi, depende sa laro niya. For now, nakikitaan natin yung styling niya, winner, pero ang nakikita ko sa mga styling niya, very model, di ba? Model yung dating. So ngayon, ang pambato ng Muntinlupa, may chance naman silang makakuha ng corona, pero depende sa magiging laro niya talaga. Hindi natin guarantee yung, ay nako, naging Asia's Next Top Model yan, mananalo na yan dyan. Mananalo yan sa competition kung aariba siya ng bonggang-bongga. At syempre, beauty contest to, dapat makita sa kanya ang pagiging beauty queen, hindi pagiging modela. Kasi oo nga, magaling na yung mga photoshoot niya, pero yung execution niya, yung Q&A niya, at kung ano-ano pang aspeto dito sa sa laban niya sa Miss Universe Philippines, ayun yung titignan mo. But ang masasabi ko, yung nakikita ko sa kanya na pagiging isang modela, makakatulong yan para mas mailaban pa niya yung sarili niya dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Kumbaga, advantage to sa kanya. Kasi syempre, pag pinag-post mo yan, marunong mag-post. Kapag umora yan, marunong umora. So I hope na talagang magaling din siyang maglakad at umeksena ng bonggang-bongga as a beauty queen. So ako, ang tinitignan ko dito, okay, model ka, pero ano ka as a beauty queen. So yon ang aabangan natin sa pambato ng Muntinlupa ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And good luck sa kanya. I wish all the best. Diba? So yon. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Pampanga na si Alison Hitland. So, Mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang eksena ngayon? Well, ang masasabi ko sa kanya, ayan, gusto ko yung eksena niyang yan. Very natural, lumalabas yung beauty niya na siya talaga, and then umaariba. So, ngayon masasabi ko, oy, in fairness sa Pampanga, ha, mukhang kakabog talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi nakikitaan mo na siya ng pagbabago, yung kumbaga parang wow, ang ganda. I hope na sana makonsistent niya yan. The more na mas simple sa kanya, mas bagay. Sa totoo lang, kaysa i-push na pa yung kumabog ba, etong beauty niyang to, I like the way kung paano yung nakikita natin na beauty sa kanya. And I hope na sana magtuloy-tuloy, no? Oho. Kasi maganda. So, sabi ko nga, nako, sana. Ba't kasi dinalan nyo to sa Miss Universe Philippines? Bakit hindi nyo siya ginawang Miss Binibining Pilipinas, no? Kasi kung Binibining Pilipinas to, yung beauty nito, Diyos ko, Miss International to, di ba? Yung parang feeling ko, nako, sigurado akong kukuha to ng corona sa Miss International. Pero since na nandito na siya, may narinig pa nga ako, Mama Sam, pang Miss Earth, parang hindi naman. Pang Miss International, pwede. Sa Miss Universe, depende sa magiging eksena niya. And nakikita ko yung ganda niya ngayon. Mas parang nagbubloom siya ng bonggang-bongga. But ang masasabi ko, pwede talaga tong itapat sa supranational or kung ano man, Cosmo, di ba? So, depende sa magiging laro niya. Kung kaya niya ng universe, why not? Pero kung kaya niya mag-supranational, mas bongga, di ba? Kasi parang kung ang mananalo ay sila Union, tapos siya, ang lakas ng laban natin sa international. Kumbaga parang, wow. Ito na yon, sigurado na yon, no? Diba? And then, let's see kung ano ang makikita natin at ano ang ipapakita niyan laban dito sa Miss Universe Philippines. So, ngayon pa lang, good luck kay Pampanga. At para naman sa sumunod natin, chika, eto na, walang kasiguraduhan. Pambato ng Myanmar, siya na kaya ang susunod na Miss Cosmo ngayong taon na 2026. So, mauunahan kaya ng Myanmar ang
Pilipinas sa pagkuha ng corona sa Miss Cosmo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay, syempre, wish all the best para kay Myanmar. Kasi yung experience niya sa Miss Grand ay talaga namang naging kumbaga parang naging masama yung loob niya. And dito, nakikita ko, mukhang dikit kasi itong national director ngayon doon sa national director ng Cosmo. So, depende yan sa paghahanda na gagawin nila. But for sure, naniniwala akong maghahanda sila ng bonggang-bongga. Kung ang Indonesia nanalo, so possible din manalo ang Myanmar. Pero ang tanong, maunahan kaya niya ang Pilipinas sa pagkuha ng corona ng Miss Cosmo? Nag-first runner-up na tayo last year. So, ibig sabihin, papunta na tayo dun sa corona. Sila naman nakapasok sa top 5 pero pwede silang mag-jump as a first runner-up, di ba? So, medyo nakakakaba, pero nandoon ako, naniniwala ako na kaya pa rin ng Pilipinas na maunahan ang Myanmar. Kasi totoo naman. Oo. At parang feeling ko ay mahihirapan pa rin silang manalo sa Miss Cosmo. Kapag pinanalo to ng Miss Cosmo, Diyos ko Lord. Oo. Parang feeling ko maraming maloloka. Charot! So, pero kasi kung deserve naman, why not? So, maghanda para manalo at ibigay ang best. At ganun din sa Pilipinas. Ako naman, hindi naman ako worried kasi parang feeling ko, madaming mapipiling pang Miss Cosmo sa ating bansa na parang feeling mo, kayang kabugin ang beauty ng Myanmar. Diba? Kaya, good luck. Wala pa rin kasiguraduhan yan. At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Baguio sa Miss Universe Philippines. Mama Sam, kukuha kaya ng corona si Roxy Viens. Ay, gusto ko yan. Ako para sa akin, sa nakikita ko kay Roxy, matalino, maganda, at may ibubuga talaga. Especially sa Q&A. Alam mong may dunong. Alam mo na magaling Alam mo na kaya niyang sumabay. Ako, matatapos tong pageant na to ng Miss Universe Philippines na nasisiguro ko isa sa mga corona ay tatanggapin neto ni Roxy. Parang feeling ko ngayong taon na to, ang pambato ng Baguio ay ilalaban natin sa international stage. Ang unang-unang nabigyan ng corona dyan ay si Krishna, di ba? Pero si Krishna hindi na nakapagintay sa Miss Charm. Ang nakikita kong corona dito kay Roxy, pwede tong maging Miss Cosmo, kung hindi man Universe, di ba? Pwede tong maging Miss Eco, kasi may alam siya sa environment, kasi naging Miss Earth siya. At kung magiging Miss Eco siya, parang feeling ko, magsa-sandwich win tayo doon. Kumbaga parang, feeling ko kaya talaga natin manalo kapag si Roxy ang ipinadala natin sa Miss Eco. But sa Miss Cosmo, parang feeling ko kaya din ni Roxy kasi alam mong talagang kumakabog talaga si Roxy, lalo na pagdating sa Q&A. At may beauty talaga. Swak din yung beauty niya. Kaya nga sabi ko nga medyo mahigpit talaga magiging labanan dito sa Miss Universe Philippines kasi hindi mo po pwedeng isnabin yung mga newbies, hindi mo pwedeng isnabin yung mga front runner, at yung mga returning candidates talaga ngayon ay hindi lang sila basta-basta returning candidates. Kumbaga, may napatunayan talaga sila sa international stage. At alam mo na hindi yun, kumbaga hindi yun jackpot lang Alam mo na kaya sila nanalo doon or pumwesto sila doon dahil alam mong magaling sila, di ba? Kaya good luck talaga. But si Roxy, parang feeling ko kukuha to ng corona kung willing siyang umaccept ng ibang crown. So, parang feeling ko halos lahat ng corona na i-offer ng Miss Universe Philippines mula sa Miss Universe hanggang sa Miss Eco, parang feeling ko swak na swak para kay Roxy. Pero syempre, ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang coronang makukuha ni Roxy ngayong taon na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and
subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.